Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Kami ang inyong makakasama sa diskusyon. Ako po si Rowena Solomon Magduma. At samahan niyo po kami sa isang oras na punong-puno ng talakayan at diskusyon ha. At i-like at i-share ninyo ang DCEC text hotline 0962-755-7636. Isang Ayan. oras po yan ha. Magandang hapon Alas po, 2 hanggang alas 3 ng hapon. Ayan. At Ikaw mamaya may na. makakasama tayo ha. Ito at sikat na sikat to sa mga kababayan natin. Isa siyang freelance journalist at Mona ha. Oo, mamaya. Mga paborito ko yung mga ganyan tao. Oo, yan yung mga may Marami kang kwento, matututunan. mga istorya, You know? mga Balita. pangyayari sa Oo. bansa, mga sikat na tao. The best. Mga lugar na kanyang ibinabalita o isinusulat. Ayun. Amazing. Kaya naman, tatanggap din tayo ng mga report mula sa ating mga correspondent. Siyempre, mga live report. Ayun, live report at mga correspondent sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Doon sa mga kababayan natin, like at i-share po ninyo ang diskusyon na. At syempre, eto na, marami na mga naglalay. Si Ka Elisa Kayabyab. Ayan na siya, nangunguna si Ka Elisa Kayabyab. Hello, Ate Elisa. Oo, si Carmela Si Ate Mids. Andrade Redolme. Magandang araw po, Martes mga kadiskusyon. Ayan. Ang La Visual Corporation nanonood ngayon ha. Hello La sa Visual, mga si Miss kaibigan Lalaine, natin, ha? Si oo. Ma'am Lalaine at mga Si taga Ma'am visual. Lalaine, Ayan. yun. At eto Ate Mona, dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kahit may bawas pa rin, may bawas sa 20 pesos, mataas pa rin ang mga presyo ng mga bilihin natin, pati sa mga gasolina. Sabi nga, ang hilingan ng mga kababayan natin, maibalik sa dating presyo ang presyo ng gasolina. Ano ba yun? 55 pesos, diba? Pero nakakatuwa na rin, malaking tulong na rin yung 20 pesos na yan na binigay ng ating Hanggang kailan ang gobyerno. pagbawas ng 20 pesos na yan, 'di ba? Baka naman mamaya pinatikim lang ang mga kababayan natin tapos susunod mataas na naman ang gasolina. Kaya Hindi naman nga. ito, presyo ng construction material sa NCR tumaas. Ayan. Nako. Tumaas ang retail price ng construction material sa Metro Manila noong Marso. Ayon ito sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sa ulat ng PSA, ang construction materials retail price index ay tumaas sa 1.3% mula sa 1.2% noong Pebrero. Iniugnay ng PSA ang pagtaas sa mas mataas na presyo ng mga materials na lumago ng 2.3% mula sa 1.9%. O, di ba? Napakataas nito. At sinubaybayan ng SMRPI ang mga pagbabago sa average retail price ng construction materials. Ang retail price ay tumutukoy sa spot na pinakamaagang delivery, kadalasan ay sa maliliit na mga negosyo. Ayan. Alam mo, Timona, totoo yan, pag nagpagawa ka ng bahay, diba, ultimo mga bakal o mga yero o kaya mga semento, ang mamahal na rin. Kaya yung mga maliliit na mga negosyante, ayan mas pinipili na lang nila na minsan yung mga maliliit na puhunan, yung mga kompletong mga materyales, yung mga nakukuha nila sa mga iba-ibang mga negosyo, iba-ibang mga lokasyon na mas makakamura sila kasi ang mga tao ngayon pagpapagawa ng bahay, mas sinahanap na lang nila yung medyo mura ang mga materyales. Lalo na ngayon yung iba nagpapatayo ng mga paupahan dahil kailangan ngayon ng mga paupahan. Kaya naman doon sa mga kababayan natin kapag magpapatayo kayo ng bahay, tumingin kayo doon sa mga may mga lista, di ba, Ate Mona, ng mga yung may mga maliliit na negosyo na mura lang yung mga materyales. Ayan, meron mga sa online, meron sa mga tawag dito sa mga listahan mula sa mga organisasyon ng mga serbisyong pangkabuhayan. Ewan ko sa'yo, Kuya Che. Puro ka oo dyan. Ayan. Kaya naman doon sa mga kababayan natin, talagang ganun mataas na lahat ng presyo, pati sa pagpapagawa ng bahay, mga materyales. Ayun. Ano pa, partner? Hindi ako. Ano pa nga, natin? Go may dadagdag? na! Oo, doon sa sige mga... lang.
Natawa ka ni Jeremy. Oo nga eh. Tinatawa Jeremy, kasi nga. Ganun. Oo. Tama nga naman, partner. Sapagkat nagtataka nga rin ako minsan nagkakaroon ng kakulangan sa mga supply ng kahoy. Mababalitaan natin kasi kapag may mga laging tayong ginagawa sa mga kabundukan na yan. Ang pinoproblema nila ay kakulangan sa kahoy, sa pagpapagawa ng mga bahay. Pero ngayon dahil sabi nga nila masyadong magastos daw sa kahoy, ipinalit nila mga bakal at simento. Ayun. Pero pati pala yan, partner, tama yung binalita mo, nagtataas na rin pala ng halaga. Paano na yung ang negosyo nila pagpapatayo ng mga bahay? Sana masilip din nila yan at mabigyan nila ng pansin kung ano yung mga dapat na gawin dyan. Dahil syempre, kailangan yan, lalo na sa mga construction, sa pagpapatayo ng mga paaralan, silid paaralan, kailangan niya. Paano kung mataas nga yung presyo ng mga materyales. Yung magpapatayo ng bahay. Syempre, kailangan may budget kayo dyan. Dahil kapag nagpatayo ka ng bahay, yung mga materyales pa lang dyan, pera pa yung gagawa ng bahay mo, dapat Babayaran separate pa, ang presyo niyan. Kasi lalo na kung pakyawan, di ba? Paggawa yan ng bahay. O kaya naman, arawan, di ba? Isa pa yan. Pag arawan, dapat ang budget mo, laging meron kang hawak na pera dyan. Yes. Paano kung sagot mo pa yung pagkain ng gagawa ng bahay, di ba? Oo nga, partner Tapos nagtaas pa yung diba? Taas pa yung mga pagkain, yung mga presyo ng mga pangmerienda, di ba? Kung minsan yung iba dyan, sige, pakyawan na lang, bahala na yung magagawa na mais sa pagkain nila, di ba? Kasi kung iisipin mo pa araw-araw kung ano yung papakain mo doon sa gagawa sa bahay mo, may stress ka pa. Kaya ang gagawin ng iba dyan, sige, ganito ang budget, di ba? Kasama na pagkain nyo dyan, yung mga sahod ninyo everyday. Basta ikaw, wala ka nang iisipin, bahala na sila sa pagkain nila. Di ba? Yan yung sinasabing pakyawan, di ba? Kailangan pala ang budget talaga nalaan. Paano pa, partner, gagamit din ng kuryente at saka tubig, isa pa yan. Aray talaga. At Ate Mona, bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan, tanggap muna tayo ng report. LTO at PNP, mahigpit na ipinatutupad ang batas trapiko sa Northern Mindanao. Alamin natin yan kay Richard de la Cruz. Radyo Agila Live Report! Dahil simula na ang bakasyon at dumadami na ang mga bisita sa iba't ibang bahagi ng Northern Mindanao, lalo naman nagigit ang implementasyon ng batas trapiko ang LTO sa ilalim ng administrasyon ni LTO Regional Director Nelson Manuluto. Sa bahagi ng Lanao del Norte, inabutan natin ang tropa ng pulisya at LTO na mahigpit ang implementasyon ng batas trapiko. Ilan din ang natikitan dahil sa may paglabag at mga motorsiklo na impound dahil sa may kakulangan sa dokumento nito ng bumiyahe. Abiso ng Regional Director ng LTO, partikular na sa mga magulang, kailangan na may lisensya ang mga kabataan na gumagamit ng motor upang maiwasan ang pagtaas ng aksidente sa daan. Patuloy din ang ginagawang education at information campaign upang magkaroon ng magandang alaala ang mga bisitang pupunta sa iba't ibang bahagi ng Region 10. Nagpatuloy din ang pagsagawa ng drug test sa mga pampasahero sa sakyan sapagkat nais ng LTO at pulisya kasama na ang Highway Patrol Group na ligtas ang ating mga kababayang tumutungo sa mga tourist destination sa Region 10. Richard de la Cruz, Matatag, Matapang, Matatag. Maraming salamat, Richard de la Cruz. Ayan. At salamat kay JSEM, ayan, sa Radyo Agila. Kay Sir Joel Torns, magandang hapon po, watching from Nacarlan, Laguna. At syempre si Ma'am Shane Marie Faye, mga kadiskusyon. Ayan. Si Ma'am Cherry Rose Apilado mula sa Nueva Ecija. Ayan. Si Nanay Ninita Andrade. Ayan. Si Ate M. Smiley. Ayan. Si La Visual Corporation. Ayan. At syempre si Jetro Japet. Ayan. Jetro Japet, magandang
umaga o hapon sa inyo. Yan. At mga kababayan natin dyan sa sa Binangonan Rizal, si Nanay Sita, yung may kakanin dyan. Alam mo ba, si Nanay Sita, gusto niyang pumunta rito, dyan sa Binangonan. Ang problema kasi daw, ang mahal ng pamasahe. Ayun nga. Sabi niya sa atin, Ate Mona, yung ipapamasahe ko, papadala ko na lang yung mga kakanin. Wow. Pero sabi ko, sige, sakto nyo na lang ng May. Oo. Diba, namili pa. Maraming salamat ha. Namili pa tayo ng, ng Matutuwa buwan niya at si Direk araw. J. Oo, Laki diba? na ng ngiti ni Direk J. Ay, sigurado ka perfect yan ang attendance sa May. Oo. pagka lang Ang hindi May ay may pumunta 4 yan, na ha? weeks, di ba? 4 na weeks yan Direk J, nandito. Ayun. Kayo kayo nila Kuya John sa Ate Lisa. Ayun, oo. O, tanggap pa tayo ng mga report bago tayo mag-break kasi may makakasama tayo sa ikalawang bahagi ng ating programa. Siyempre, ito ay gustong-gusto na naming ma-interview. Kasi naman, Ate Mona, Marami ako matututunan ano ba dito. sikreto Marami niya ako sa itatanong. sa pagsusulat ng mga balita, 'di ba, Ate Mona? Siyempre yung mga balita na sikat na mga ano ba dito? Mga presidente, mga You know. mga sikat na lugar at hindi lang maging sa ibang bansa, 'di ba? Yung mga nangyayari sa ibang bansa na isusulat niya. Paano siya mamili ng balitang kanyang gagawin? Oo, Kasi yun, journalism nasa You yun, know. eh, yung oo. anong ibabalita kinabukasan. Correct, Ayan, tama dito ka na. dyan. Dapat hingan natin ng ng idea kung paano siya bumuo. Ate Mona, bago tayo mag-break, tanggap na tayo ng isa pang report. Ito, Taguig City Police, nilinaw ang kumakalat sa social media kaugnay ng paggamit ng sniper sa demolisyon sa Panday Creek, Palingon, Taguig. Alamin natin ang detalyeng yan kay Archie Amado. Radyo Agila Live Report. Sa nilinaw ng Taguig City Police ang kumakalat na impormasyon kaugnay ng umano'y paggamit ng sniper sa demolisyon sa Panday Creek side, Barangay Palingon, Taguig City. Ayon sa kapulisan, ang presensya ng SWAT at sniper unit ay bahagi ng kanilang standard security protocol upang matiyak ang kaligtasan ng lahat sa kabilang ang mga residente at operatiba sa lugar. Hindi umano ito layuning manakot kundi hakbang para maiwasan ang anumang posibleng kaguluhan. Dagdag pa ng pulisya, naging maayos, papayapa at ligtas ang isinagawang operasyon at wala umanong particular na target sa naturang deployment. Pinapayuhan ng Taguig CPS ang publiko na maging mapanuri at iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan at pangamba sa publiko. Archie Amado para sa Radyo Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Archie Amado. Magbe-break. Hinihingal tuloy ako. Di ba? At mamaya po sa pagbabalik namin, may makakasama Naman, tayo. gusto ko nang makilala si Oo. Sir. At tanongin naman natin kung paano ba maging isang journalist. The best. Kung Alam mo, paano Ate bumuo ng Mona, balita. ito ay suki na ng Radyo Agila. Magkakatiwala. Oo, at pagdating sabi niya sa nga, unang-una siyang nag-guest kay Ate pagbabalita. Bel Sorara. Tapos kay Wedge. Yan, di ba? Tayo naman dito. Oo, Talagang, syempre, tayo papayag na hindi pinapanabikan ko ang natin pagbisita mai-interview. niyang dito. Oo. Kaibigan ko kaya. Yes, ayan. Oo. At marami pa po tayong pag-uusapan dyan lang po kayo ha. Magbabalik po ang Diskusyon. Five decades of excellence in broadcast communication. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. DCEC 1062 sa Mega Manila, WIN 1080 sa Northern Luzon, DCEL 1260 sa Southern Taga, DYFX 1305 sa Visayas, at DXED 1224 sa Southern Mindanao. Ito ang Radyo Agila. Mabilis, malakas, pumapagaspas. Ang ating oras, alas 2:20 ng hapon. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng Etherton Flexboard Fiber Cement Board. Pinakamatibay na pangkisamit pangdingding. Etherton Flexboard Fiber Cement Board.
Telepono bilang 8532-7021 hanggang 27. Ogie. Sir Ogie. Ikaw na ang ano. Nagbabalik po ang diskusyon. Nagbabalik po ang diskusyon. Ayun, ha? Oh, wait lang. Siyempre, bago natin ipakilala ang ating panauhin, tanggap muna tayo ng report. Ito ha, pagpapaputok ng China ng flare sa bahagi ng West Philippine Sea. Kinundi na ng iba't ibang grupo. Alamin natin yan kay Madeline Villar Moratillo. Radyo Agila Live Report! Ang pinatawag ng insidente, yung pinapapahagi ng Panguluban at London. Ito habang nagpapagawa ng Maryland Brigade Awareness Flight, ang Philippine Coast Guard ay nagpapatok ng flare ang West China. Sa isang payag, sinabi din ang Air Complaint ang pag-report sa German American sa Filipino Unit Movement at isang grupo na nagpapatuloy lang naman para bantayan ang ating mga karagatan at protektahan ang mga mahinisda. Hindi niya katanggap-tanggap ang authority ng China. Hindi rin maiwasang mga panigod siya dahil sadyang pananakot ito na ginagawa ng China. Muli na itinigol siya ang kahalagahan ng Pag-asa Island na nasa bahagi naman ng Palawan dahil sa pamamagitan nito, hindi kapasitang hindi umaataraw sa Pilipinas sa pagtatanggol sa mga teritoryo nito. Para sa radyo ang ginamali ng Villar Moratillo, matatas, matatang, matapas. Maraming salamat, Madeline Moratillo. Ayun. At ngayong hapon, may makakasama tayo Ate Mona. At Ate Mona, alam mo, ito ay sikat na freelance journalist. Pakikilala na po namin, walang iba kundi si Sir Rogelio Constantino Medina. Isa po siyang freelance journalist. Magandang hapon, Sir Ogie. Ayan. Magandang hapon po, Hapon po. sa inyong lahat. Ayan. Magandang hapon sa iyo, Mona. Ayun. Siyempre, pag-usapan natin ngayon yung sa likod ng mga balita at istorya. Siyempre, kailangan malaman natin yung mga nalalaman ni Sir Sir Ogie. Ogie. Ayan ito. Simulan muna natin Ate Mona ha. Bilang isang mamamahayag na nagsulat para sa The Washington Post at Eastern Economic Review, ano ang pinakamalaking pagkakaiba sa pag-uulat para sa mga dayuhan kumpara sa mga lokal na mambabasa, lalo na pagdating sa mga isyung Pilipino? Bali, magkaiba yung approach. Sa First Economic Review, sa spelling pala magkaiba na. Ay, talaga. Kasi ruled by the British, di ba? Ang First Economic Review sa Hong Kong. So, yung organization, letter Z sa US, letter S sa, ano ba? Tapos yung program, double M. Okay. Oo. May ipa sa dulo. Oo, Double may M and E. Ganun ang ibang Yes, spelling. oo. Spelling kagad. At saka iba yung pananaw sa local. Sa Pilipinas, understood na kung ano yung EDSA, kung ano yung LGU. Pero sa iba, kailangan you have to spell it out. Yung acronym, yan. Kahit hindi natin sabihin about kay Marcos o kay Duterte, alam na yun within the Philippines context. Yes, Pero pag sa ibang bansa, kailangan mo paliwanag. So detailed. Detailed approach. So, kung sa lupa ang pinag-uusapan natin, understood, kailangan you have to explain sa international community yung ito ba relate sa human rights, sa geopolitics, so economy natin. So, kailangan may pag international kasi ang approach, kailangan i-relate mo sa pangkalahatan na makaka-relate sa international community. Saka ang kaibahan sa Philippines sa Philippines mabulaklakin Maraming sinasabi. Retorika, parang ganun. Ayun na natutunan ko actually. Nung nandun ako sa kahit sa Japan Times, lalo na sa Japan Times, you have to be concise, kailangan eksakto Kung mamimili ka ng words na angkop. Okay. Kasi may number of words kasi. May number of words na kailangan
At saka sa Amerika kasi diretso. Wala nang paikot-ikot Wala nang pa. paikot-ikot. Oo. Hindi ka to dito sa atin, no? Ang daming pang explanation, ang Oo. dami. dapat Parang On the spot sa kanila na eh. siguro galing yung from the word na brief and concise. Yes, brief and concise. Opo. Brief and concise. Ayun ang natutunan ko doon. So, may naalala ko, I do not use, to name the publication. May sinamit akong article, maikli lang kasing ginawa kong article para sa magazine yun. Kasi that time kasi malaki pa yung nila, hanggang sa limit nila yung size ng magazine nila. Hindi siya natanggap. So, ginawa ko, ibinigay ko sa Gulf News. Sa Gulf News, edited ng British. So, natanggap siya, tapos naging cover story pa. So, sabi ko, bakit ganun? Iba yung ilan nakita ko kaibahan yung na kailangan pala ibabagay ko yung ko. So yung ginagawa ko palang article angkop sa international. ayun. Kasi di ba may mga Pilipino dito na na bakit nare-recognize sa ibang bansa? Ilan nakikita ko. Ayun. Napaka masinsin pala, hindi lang basta nagsulat ka lang. Siyempre, alamin mo yung kultura at dahil hindi naman nila alam yung nangyayari sa atin dito, maipaliwanag mo yun ng kompleto. Pero maikli, yun nga, sinasabi nilang brief and concise. Ayan. Nakapanayam na niyo rin ba ang napakaraming diplomatiko at opisyal ng gobyerno? Anong sikreto ninyo sa pagkuha ng tiwala ng inyong mga source upang makakuha kayo ng impormasyon na may lalim at saysay? Siguro yung kailangan game mo yung integrity nila. Yung pakikinig. Yan. Sa pakikinig mo kasi nainggano silang kung interesado ko makikinig, minsan na ilalabas sila yung dapat hindi ilabas. Nasasabi nila. Nasasabi nila. Oo, tama Naranasan yun. ko yun So, naisasabi nila yung mga pero pag sinabing off the record, you have to honor it. Sa international community, you have to honor that. Kasi pag nawala yun, mawawala yung trust sa'yo talaga nung in-interview mo. Totoo po yan. Ayun ang number one natutunan ko sa international community. Ayun. Sa international publication pala. Ayun. Alam mo, hindi ganun kadali yung pagsusulat, lalo na kung sa international, mo, na dapat maging maingat ka sa sinasabi mo, Yes. Correct. sa Sa sinusulat tinatanong. mo, sa tinatanong mo. Siyempre, sabi nga ni Sir Ogie, yung mga spelling, di ba? Yung mga pronunciation. Pero Sir Ogie, sa inyong mga sinusulat, madalas nyong tinatalakay yung mga kilalang tao, mahalagang pangyayari, magagandang lugar. Ano ang dahilan kung bakit ito ang paksang pinipili po ninyo? Depende sa siguro nagkataon lang nagsimula kasi ako magsulat tungkol sa mga inang nasa puso ko talaga. Ano po yung una yung sinulat? Mga charitable institution. Ayun. Kasi doon ako ang una ko sinulat kay Ma'am the late Kerima Polotan Tubera. Siya yung naging editor ko sa Evening Post. Siya yung nagbigay ng breakthrough sa akin. Tungkol sa Golden Acres. Ayun. Yung sa mga matatanda Golden Acres that time. So, may sinulat ako doon. So, yun. Simula no after that, puro mga institution na... Yun na yung mga sinulat yun na yung ninyo, mga sunod na kasi po. hindi ko alam kung bakit may puso yung May pagka, puso. yung human interest. Yes. Yun, yung oo. human interest angle. Doon ako nag-start. And then, ganun din pala sa international. Naalala ko yung kay Father Piotrich, si Mother Teresa, the late Father Piotrich. Lagi ako sumasama sa kanya sa na-volunteer ko sa mga bata na nanambakan that time yung mga dating scavengers. Nagturo ako doon. Bali, na-feature ko sa Far East Economic Review sa Hong Kong that time. So, yun. Gustong-gusto pala yung mga ganun mga istorya. Saka yung astronaut, nakapag-interview. Ako yata yung kauna-unahang Pilipino nakapag-interview ng... Yun nga po, nabasa Yung ko sa mga first batch po nun, yung una-una. Yun po yung naisa sa mga kanila ang na-interview. Wow, ang galing naman. Congrats Alam mo, sa Ate inyo. Mona, marami tong achievement si Sir Ogie. Hindi lang sa congrats pagsusulat,
hindi lang journalist, 'di ba? Ang dami niyang talento, ang daming mga kakayahan tong si Sir Ogie. Kaya kung tatanungin natin lahat ng kanyang mga talento, kulang ang kalahating oras o isang oras para pag-usapan natin. Pero Ate Mona, mag-break muna tayo ha dahil sa susunod na pag-usapan natin. Alamin natin ano ba ang mga mapapayo niya ngayon na 'di ba laganap yung mga fake news, yung mga AI sa media ngayong 2026, ano yung mga mga pinaka-importanting sandata ng isang tunay na mamamahayag. Ayun. At yan ang pag-uusapan natin at tatanggap pa tayo ng mga report mula sa ating correspondent. Syempre, nandito yata yung mga estudyante, Ate Mona, no? Para makasama ni Sir Ogie saka tayong ayan, iikot daw sila. Ayan. At dyan lang po kayo. Magbabalik po ang diskusyon. At nagbabalik po kami kasama pa rin natin si Sir Rogelio Constantino Medina, ang freelance journalist. Ate Mona, ano yung kainang tinatanong natin kay Sir Ogie? Ayan, sa gitna ng paglaganap, sir, ng mga fake news at AI sa media ngayong 2026, ano po yung nananatiling pinaka-importanteng sandata ng isang tunay na mamamahayag? Kailangan ma-distinguish mo yung fake news, misinformation sa disinformation. Okay? So, kasi nagagamit yan yung malimit na gagamit ng AI. Okay? Kahit di sa pamamahayag, kasi nagtuturo ko sa college, yung lalo yung mga nagsasubmit ng report sa akin, lalo yung mga thesis. Ako, sinusuri namin mabuti yan. Baka kasi AI. Kasi mas nanganganib nga kami mga yung mga nasa academic community. Bakit po, kasi Sir Ogie? nahampo yung intellectual property, yung rights ng kaya malalim na diskusyon na sa amin sa academic regarding ng AI. Pero nasa bandang uli kasi mabilis mabilis na ipipindutin mo lang, search mo lang. Pero dapat ikaw yung magsa-self-edit, ikaw yung magko-correct. Yung nasa tao pa rin dapat mapanuri ka dapat. Parang gatekeeper ng information. Tao pa rin dapat. Tao pa rin. Hindi makina. Kasi Ate Mona, yung sinabi nga ni Sir Ogie, 'di ba? Na nababahala sila kasi nga ita-type mo lang yung i-search mo, lalabas na lahat ng impormasyon. Pero sabi nga, dapat ikaw pa rin ang masusunod kung ano yung ilalagay mo doon, yung nilalaman nung ni-research mo. Tsaka hindi naman lahat 'yun talagang konkretong tama. Mamaya hindi pala ganoon. Tama yung sinabi mga partner kanina, spelling, ganoon paano ko ipapasa mo at hindi ka naging mapanuri. Nako, mamaya hindi na pala hindi gano'n kakumpleto pati yung detalye. Correct. Kailangan pa rin matuto pa rin tayo mag-research, di ba? Huwag tayong umasa sa salain mong maigi. Yes, pananaliksik pala. Kaya yung mga estudyante ko na-encourage ko gumamit ng library. Mas pala napansin ko hindi na gumagamit ng library. Library baka mamaya puro computer na lang. Kasi dati kapag mag-research ka, library ka agad, di ba? Ngayon hindi AI, di ba? Paano na kung wala kang kaya ako, electric doon? may ginagawa ko ang tawag doon, laro sa library game. Library game. Para mainggan yung mga estudyante ko na Tsaka mahirap di ba, sir? Halimbawa, doon sa pinuntahan mo, dahil umaasa ka lang, isa ka mamamahayag, kaya bubuo ka pa lang ng isang istorya, puro ka lang cellphone, tapos paano kung nawala tayo ng kuryente? Babalik ka pa rin sa libro, doon ka pa rin magre-research. Correct ka dyan. Babalik pa rin tayo sa Tama po yan, Sir Ogie. Paano kapag nawalan ng mga internet at nawala ang AI, di ba? At yung mga kabataan ngayon, umaasa. Nagiging tamad Kasi kapag pupunta ka na yung library, talagang lahat babasahin mo. Diba? Bawat pahina, diba? Tayo nun, diba, Ate Mona, pagka mag-research ka, lalagay mo page 121 hanggang 126. Diba, babasahin mo yun. Palatandaan. Tapos nadagyan mo, tapos papaserox mo pa yan. Kasi kapag wala kang libro, diba, kaya ka nga nagre-research Papapotocopy mo yun. Diba, Sir Ogie? Pero Sir Ogie, ano yung maipapahin nyo doon sa mga kabataan na umaasa sa ganung mga nakasanayan na nila internet. Kahit malilit na bata, gumagamit na. Ano po maipapayo nyo doon?
para sa mga estudyante, siguro yung mga estudyante nakikinig, iba pa rin talaga yung nananaliksik kayo. Okay? Kung kailangan yung mag-interview, first primary, may tinatawag na primary data, yung interview, Yun. saka yung secondary data, yung sa research o yung mga internet. So, iba pa rin yung nag-double check talaga ng mga facts. Iba pa rin lalo na sa mga statistics, di ba? Mga financial reports, talagang dapat anihin yan, busisiin. Hindi lang basta yung at saka dapat anihin yung source, yung credible source talaga. Yun, tama. Mamaya, narinig mo lang, isulat ka naman. Yes, Kailangan talaga patunayan mo na totoo yung narinig mo, tama ba? Oo. Kasi katulad nung sa atin, hindi na maalis sa atin sa gobyerno. Dahil sa naglabasan nitong AI, mga fake news, hindi mo na rin tuloy, kung tayo nakikinig at nanonood, na hindi tayo masyadong mapanuri, baka mamaya nadami na, kumbaga naagos na, tawag doon, nadala ka na ng maling impormasyon na yun at yun ay pinaniwalaan mo. Saka sana marunong tumingin kung tama ba yung impormasyon o Oo. AI. Kasi yung iba, sinishare pa nila, di ba? Yun Yun ang malungkot problema doon. kasi AI na nga, sinishare mo pa, nakakasira ka Dumami tuloy. na yung Oo. fake news. Oo, Naku, yun. paano yun, sir? Kung gano'n na po yung nangyayari sa atin. Kaya naman talaga naman dapat maging Mapanuri. mapanuri ka talaga sa panahon ngayon. Tiyo nga, kahit sino, kahit doon sa mga AI, kung sino-sino na lang yung mga kumakanta, pati mga prutas ngayon, may mga lyrics na rin, gumagalaw, 'di ba? Hindi mo na alam kung totoo yung mga nakikita mo. Pero to, Sir Ogie, no, sa gitna po ng mga naudlot na usaping pangkapayapaan at ang tensyon sa ating rehiyon, ano yung sa tingin ninyo ang tungkulin ng media? Dapat ba tayong maging tulay para sa usapan, o tagapag-ulat lamang ng mga nagaganap sa mga bakbakan? Pwede siguro mas mainam kung parehas. Okay? Pag-uulat at saka maging tulay. Okay? Yun ang nun, hindi lang yung datos ng mga ilan na namatay, di ba? Opo. Alamin mo yung apekto na sa komunidad, sa tao. Para maging tulay ka din, di ba? Sa publiko kung ano nangyayari sa gitna ng digmaan. Saka epekto nito sa sa mga nagiging biktima. Okay? At saka naging epekto ng giyera sa lahat sa gitna ng silangan, epekto nito sa economy ng mga bansa. Correct. Pagtaas ng langis, pagtaas ng mga bilim, pagtaas ng value ng devaluation ng peso, di ba? So, marami epekto nung nangyaring gulo sa gitna silangan. Sana mahinto na, no? Sana para maging normal. Normal. Pero hindi yata sila nagkakaano. Wala pa rin, hindi pa rin. Nagmamatigasan. Pero Sir Ogie, bilang doon sa mga kababayan natin na nagbabalak na maging manunulat, ano po yung magandang maipapayo nyo? Kasi karamihan, kung papansinin natin yung mga ibang namamahay, parang kapag gano'n lang, okay lang, makapag-deliver ka ng balita, makapagpaalam ka ng mga impormasyon. Pero mas parang hinahanap natin na katulad ng iba na yung debosyon, na kapag ikaw ay nagbalita, ano ba yung naiparating mo sa pagbabalita mo? Ito ba'y nag-iwan ng mahalagang impormasyon? Nakapagturo ka ba? Paano po maging magandang mabuo yung mga gano'n na makapagpahayag ka, na nag-iwan ka ng magandang impormasyon at nag-iwan din yun ng palaisipan sa mga tao na magandang at maging una kang ehemplo dun sa, lalo na sa nangyari ikaw yung ng magiging bansa. magiging model, no? Kasi ang duty ng mamamahayag is yung natin kung ano talagang totoo nangyari. Yung magiging objective. Yun ang una. Pag nagsusulit ka ng news, objective ang sa isip mo. Iba kasi pag opinion depende sa klase ng sinusulat mo. Pero sa basic news, sa news writing talaga, ko sa mga estudyante ko yung be fair. Maging patas. At saka yung madali lang yung 4 W's, di ba? Basic W's. What, where, when, everything, how. So, yun lang. At saka, news kasi, nababago yun kung anong instant, di ba? Na maparating natin. Kasi minsan nagiging
pag may nakita tayong iba kasi naranasan ko rin sa ibang kahit sa ibang bansa yung sensationalized journalism. Ayun. At bago ko nakalimutan, yung binanggap mo yung tulay at saka magiging tulay at saka yung pag-uulat. May tinatawag sa advocacy na peace journalism. Yun. Pag pinagsama mo yung dalawa. Ang tawag doon peace journalism. Ayun. Ito po, kamakailan ay nakasalamuhan ninyo si Ambassador Mary Kay Los Carrison. Sa inyong pananaw, gaano kalaki ang papel ng relasyong Pilipinas-US sa pagpapanatili ng katatagan natin sa gitna ng banta ng digmaang ito? Mapalad ako nung araw na yun, nung na-interview ko si Ambassador. Kasi ilang beses na akong nakipag-arrange ng interview sa public affairs. Pero so happened, actually binanggit ko yung kay Ambassador. Siguro busy din but I was so happy na mapalad ako na interview ko on the spot na tungkol nga sa relasyon ng Amerika at sa Pilipinas. Kasi mahalagang ginagampanan ng Philippine-American relations para natili ng katatagan ng katahimikan sa mga bansa. Okay? Yung lalo na siyempre nandun yung aggression sa nangyayari ngayon, like for example sa China, di ba? Opo. So, pinag-discussion ng West Philippine Sea. May tinatawag, malaki rin papel ng enhanced defense cooperation agreement ng Philippines at America. Yung sa papatatag ng pagkasunduan nila sa yung parang exercises. At saka ang tagal na, matagal lang, masyado malalim ng relasyon ng dalawang bansang ito. Correct. Diba? Tagal na. Sabi nga Pia Ghost, but anyway, kanya-kanya tayong since ako, siyempre ako, I'm based nakabase ako sa Estados Unidos. Doon ako accredited journalist na inuulat ko yung nangyayari sa White House, sa Senate doon. So although credentialed ako member kasi ako ng Foreign Press Center sa Washington DC at New York City. Sa ngayon, ano nangyayari, umatin na lang ako via Zoom. Pwede yun ang advantage ng technology. Ayan. Yun lang advantage. Mabilis. Hindi ka na kailangan pumunta pa ng ibang bansa. Via Zoom na lang. Yun lang ang nakikita ko advantage. Yes. Yun lang advantage ng kung merong may advantage yun. Ayun. Eto Sir Ogie, nitong 2025 at 2026 tumanggap kayo ng mga parangal para sa lifetime achievement sa pamamahayag. Kung tatanungin kayo, ano ang isang istorya o artikulo na isinulat ninyo na sa tingin ninyo ay nag-iwan ng pinakamalaking marka sa lipunan? Since nagsimula ako magsulat, halos lahat ng sinusulat. Kasi ang yung Invincible Workers. Invisible yung mga workers natin nasa laylayan ng lipunan. Ayun, maganda yun. Yung mahalaga sila. Yung mga street vendors, mga karinderya, mga jeepney driver, yung mga may edad na rin. Basta yung hindi sila part ng unrecorded, di ba? Yung unrecorded yung contribution sa. So, sa dami ng mga sinulat ko at saka ang dahilan ko naman kung bakit, kasi that time nagtatrabaho ko sa gobyerno. So, ginawa ko lang, passion ko yung pagsusulat talaga. Ayun. To help. Yun lang ko na at saka, hindi mas napababuhat ng kasi since may full-time work naman ako sa, whether sa government sa private sector, yung journalism, ginawa ko sa mission. Ayun. So, di ba? Ang ganda, Timona. May parating yung mga gusto na iparating na hindi maiparating. Kumbaga, yung mga hinaing, para mabalingon yung mga kababayan natin na nandito sa mga laylayan, katulad nga nung nabanggit ni Sir Ogie.
At syempre, sa pamamagitan ng pagiging journalist ni Sir Ogie, naipapahayag niya share yung niya. damdamin Correct. na dapat nasasabihin ng mga kababayan namin sa pamamagitan ni Sir Rogelio. Di ba? Sa kanya, nagmumula yung mga Nalalaman. sinusulat na yon. Ayun. Sir Ogie, maraming salamat po sa pagpunta dito sa diskusyon at Ipapaunlak niyo po sa amin. binahagi ninyo yung mga kaalaman ninyo sa pagsusulat at doon sa mga kababayan natin. No? At siyempre, pagdating ng araw, mayroon tayong susunod na Sir Rogelio Constantino Medina. Kung paano siya diba? bumuo ng isang makabuluhang balita. Bilang pamamahayag. At Sir Ogie, baka may gusto po kayong pasalamatan at mensahe ninyo sa mga kabataan na gustong maging katulad ng, maging isang katulad ng manunulat. Ayan. Tayo muna sa mga gustong maging mamahayag. Kahit saan anggulo, whether sa politika, sa business, sa showbiz, kahit huwag kayo mawala ng pag-asa. Kung nare-reject yung, ako naranasan ko ilang beses na-reject yung sa Pilipinas, sa ibang pero sa ibang bansa kasi may pag-asa. Kaya meron kasi sinatawag na guide. Kung paano mo isasubmit yung pitch. Ang tawag dong pitch. Kasi sana sa Pilipinas, sa bansa pa lang, pag na-approve yung pitch mo, may kontrata na kagad. Wow, ganun. Yes. Ganun kabilis pala pero sa ibang bansa. salang-sala pag po na-approve yun. yung pitch. Kasi nandun na yung iaano mo na yung storya, di ba? Iaano mo na siya. Minsan sila pa kung magkano magagastos mo doon. Lalo ang sinusulat mo travel article. So yung pitch na importante. Kaya bihira ma-approve ang pitch kasi alam nila may kontrata na yun. Ayun. Ilang rito. So at saka ibibigay ko sa gustong magsulat sa science at kasi ang mahalaga sa ibang bansa ngayon mga science articles. Ayun, science article. Kasi malaking bayad. So bigay ko yung email ko baka sakaling yan ay bibigay ni Sir Ogie yung kanyang yung mga email. publication na pwede kayo mag-contribute. Saka yung kung magkano ibibigay sa inyo per article, nandun na lahat. So bigay ko yung Naging ganyan yung pamangkin ko dati. Ayun. Ayan, may mga kakayahan sa pagsusulat ng Sa mga nag-aaral, science. Sa Sa science. So, hindi na gagawin technical kasi inaiwasan yung technical may guidelines naman So Rogelio C. Medina at yahoo.com. Ayan. Sabagay, yun ang official kasi kahit sa USA ng Rogelio ROGELIO CMEDINA tapos at yahoo.com. Ayan ang email ni Sir Rogelio Constantino Medina. Ayun, doon sa mga hindi po nakakuha ng kanyang email, i-message nyo lang po kami at ibibigay po namin sa inyo. At may mga gusto pa po kayong pasalamatan. Una, gusto ko pasalamatan si Ma'am Lane Yes. ng La Visual Corporation na walang sawang talagang nag-aalalay sa Yes, totoo po yun. Simula 2023 pa. Okay. Sa mga ko-awardee ko. Yes. Congrats. Alam niyo kung sino kayo. Alam niyo kung sino kayo. Ayun. And sa tita ko, kasi doon ako nag-stay ngayon sa tita ko. Retired teacher siya kay Pilar B. de Mesa, na walang sawang nag-iintindi sa akin habang nandito sa Pilipinas. Sa pamilya ko sa Estados Unidos, sa Fairfield, California, my mom, Rosita Constantino Medina, alam ko nakikinig kayo, o nanonood kayo, kay Victoria Isip, asabado yung ko kay Vincent Isip. Okay, so saka I hope makabalik ako kasi kailangan ko bumalik dahil nga sa FIFA World Cup sa July. Makakabalik kayo niyan, Sir Ogie. Ayan. Okay. Maraming salamat, Sir Ogie Rogelio Constantino Medina, ang ating freelance journalist. Ayan. At maraming salamat po sa mga nag-like at nag-share po ng diskusyon. Yan. Sige, Ate Mona, basa. Ayan, ito Hello po at maraming salamat kila Sir Edwin Arcardo Cando, Elvira Ramada, Ate Ninita Andrade,
kay Jetro Japet, maraming salamat kay Kuya Aldrin Puno, kay Teacher Mads, at syempre pa kay Ma'am Cherry Rose Apilado mula dyan sa Maraming Nueva salamat. Ecija. Oo. At syempre, kay Ma'am Lalaine, maraming salamat Ma'am Opo, Lalaine sa ng La La Visual Visual. Corporation. Ayan. At sa lahat po ng tatanggap ng award, Ayan, congratulations congratulations, po.